Kabayan, 2010 Mitsubishi Outlander tayo kabayan. Yan, magpalit lang tayo ng bumper. So kaliwang side lang kabayan na bumper ha. Yung lower bumper, yung itim, mayroong bago yan. Tapos yung reflector na light. Yung tail light wala yan. Hindi na pinturahan yung pinakagitna na bumper. Ayan, simulan ko na. Tatanggalin natin yung tail light. So pagtanggal natin kabayan, kailangan natin hilahin nun siya para hindi tayo maghila sa labas, sa loob. Medyo mayroon tayong ikalang dyan na panikwat. Yan o. Tingnan mo. Diba? O tanggal na siya. So dandahanin mo lang. Pero sa loob okay lang yan. Huwag lang siya labas kasi masira yung tail light. Tapos mayroong clip doon sa loob. So pag magtanggal ka ng bumper, so kailangan tanggalin natin yung tail light. Kasi mayroong parang Hyundai siya. Hyundai Kia. Tapos sa loob naman, kailangan natin ibaba natin para tanggalin natin yung clips. May mga clips dyan. Tapos may tornilyo dyan. Yan o. Clip tapos tornilyo. So clip screw lang siya. Yan o. So iba naman ang style nito mga boss kasi yung kabilang side parang kuha lang din siya. Parang Honda CRV. Pwede sa kabilang side lang. Tapos mayroon siyang lower bumper. So itong style na to, ito yung style ng RAV4 ngayon. At saka yung sa Toyota RAV4 saka Honda CRV. Ganyan ang style sa likuran nila. So magkahiwalay, hindi buo. Katulad ng kabayan, no? So pwede natin tanggalin lang siya sa pisngi lang. Yan, no? So tanggal na siya. Pero kailangan natin tanggalin lahat yan kasi yung sa baba, bago din. So ikakabit ko, tatanggalin ko ngayon tapos ikakabit ko yung bago na lower bumper tapos ikabit ko ulit. Tapos kasi bago yung kabayan yung tinanggal ko bago yun. So pinuturahan na. So ang ngayon ginawa ko, pwede natin ikabit ulit tapos pagkabit natin sa mapinturahan na yung kabilang bumper, saka natin ikabit. Kahit nakakabit na yung kabuuhang bumper, walang problema. Ayan kabayan, sira na yung bracket naglulos na siya kasi sa kalawang. So kailangan na lagyan natin ng tornilyo para hihigpit siya, para yung clearance ng bumper saka yung panel maganda pa din. Okay lang yan kasi kalawang naman yun, lumang modelo na yung sasakyan. Ganun lang kasimple para maganda yung alignment pa din. Kasi hindi ka na magka-clip dun sa loob sa may panel kasi basag na yung pangilalim niya kabayan. So kailangan natin tibayin lang siya para yung clip na yan yun magsusuporta sa bumper na para sa alignment niyang maganda. Yan. Kasi yung pinaka dyan, labi sira na. Yun. Katulad sa kabila, tinatanggal ko din para ikakabit na natin yung lower bumper. Para continue yung trabaho. Para pagkatapos yung piturahan yung kabilang side, yun lang ikabit natin. So yung kabayan, so basta kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe kabayan. Support naman sa ating YouTube channel sa kayong sa Facebook page natin mga boss. Okay? Maraming salamat sa mga magsuporta. Ayan kabayan, ito kabayan, itong latiro, magandang skill to kabayan. Kung hindi mo gusto mag-aral o kaya yung parang basta ito magabayan, pag ganito ka kabayan, kahit sa Pilipinas lang, mag-experience ka ng ganito, tapos pagkatapos maghingi ka ng certification, okay yan kabayan, kasi talagang in demand to sa buong mundo. So malakas. Alam mo naman tayong Pilipino, kailangan tayong mag-abroad kasi pag sa atin lang tayo magtrabaho, mababa yung sweldo. Katulad ng ganito, kasi pag mekaniko kasi kabayan, mayroong course na ngayon. So itong latiro wala pang course, kahit training ka lang muna sa mga shop. Tapos pagkatapos ng hanap ka ng medyo magandang company na tapos apply ka ng latiro, okay na yan. So yan ang maganda tong latiro na to. Kasi kung mag-aaral ka pa, kung wari mekaniko gusto mo, mag-aaral ka pa niyan, magbabayad ka pa, malaking pera pang kailangan mo. Pero pang may pangbayad naman kabayan, okay lang. Pero pag medyo kapos talaga, katulad ko, medyo